Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat pakibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalaki ng laging bireng sa Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasulukuyan at pakinabang sa kaluhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mula kay Pablo, na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga kapatid na nasa Epeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan
at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaoy ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Alleluia, Alleluia, wikagin mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay na inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat silang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa laing ito ang parusa dahil sa pagpatay ng mga propeta, buhat ng itatag ang sanibutan. Magmula kay Abel hanggang sa kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng labanang sulugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa laing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahalagan pa ninyo ang pagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masido sila
sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa mabuting balita na ating napakinggan ay muli ang pagtuligsa ng Panginoon sa mga eskriba, pariseo at gayon din sa mga dalubhasa sa kautusan. Partikular nating tingnan itong mga dalubhasa sa kautusan na sinabi ni Jesus na inalis nila ang susi ng karunungan. Ayaw na nilang pasakop sa kalooban ng Diyos at hinahadlangan pa nila na pasakop ang iba. Ano bang ibig sabihin dito ng Panginoon? Dahil nga sila yung dalubhasa sa kautusan, maling interpretasyon ang kanilang binibigay sa mga kautusan. Kumbaga, ito'y mga human inventions na lamang, mga human interpretations na lamang ang kanilang ginagawa. At dahil ito'y mga human interpretations, ito'y prone sa mga pagkakamali. At dahil dito, nagiging hadlang din ito para sa mga tao na makapasok at mapabilang sa paghahari ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, ang mahalagang pagtunan natin din dito ay yung karunungan ng Diyos. The wisdom of God, na inihayag ngayon sa atin ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Matapos ang ilang linggo na kung saan ay ating napakinggan, ang sulat ni San Pablo una sa mga taga-Korinto at pagkatapos sa mga taga-Galacia. Sa dalawang sulat nito nakita natin yung mga pagsubok na naranasan ng mga unang Kristiyano tungkol sa hidwaan sa pagitan ng mga Hudyong naging Kristiyano at Hentil naging Kristiyano patungo sa pagkapatupad ng mga tradisyon ng mga Hudyo. Pero ngayon sa sulat sa mga taga-Efeso ay medyo, sabi nga itong sulat ng mga taga-Efeso, patuloy na maganda ang nilalaman. Matapos ang mga hindi maganda masyadong sitwasyon sa mga taga-Korinto at taga-Galacia, itong mga taga-Efeso naman ang sinulatan ng Panginoon. At dito hinayag ni San Pablo ang karunungan ng Diyos. Sa papaanong pamamaraan? Dito inilista ni San Pablo ang mga biyaya na kaloob ng Diyos, ng karunungan ng Diyos. Sabi nga ni San Pablo, nagpapasalamat siya sa Diyos sa mga biyayang ito. At ang mga biyayang ito na maaring minsan ay na-overlook natin o dili kaya ay hindi natin napagtutuunan ng pansin. Dito yung una sinabi ni San Pablo na pinagkuloban niya tayo ng pagkapalang espiritual. Pinagkuloban tayo ng Diyos ng pagkapalang espiritual. At ano bang mga pagkapalang espiritual na ito? Ang ating pananampalataya, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, maging ang simbahan, ang parokya, kung saan tayo napapabilang at tumatanggap ng mga sakramento ng simbahan kung saan ay nakakanig natin ng ating Panginoon. Ito ilan sa mga pagpapalang spiritual na nandyan na, pero maring minsan, hindi natin talaga napapahalagahan ng lubusan. Kasi nga, andyan na, very accessible, at minsan kapag very accessible na sa atin, para baga minsan masyado tayo nagiging pamilyar. At kapag nagiging pamilyar tayo ay inisip natin na ay ordinaryo na lamang ang mga bagay na ito. Pero para sa Diyos, ito yung mga pagkapalang espiritual na buong pagmamahal niyang ipinagkakaloob at patuloy na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Mga pagkapalang espiritual na kaloob ng Diyos na maaaring minsan ay ipinagwawalang bahala natin. Pero siguro sa pagkakataong ito ang paanyaya sa atin ng Diyos, suriin natin. Paano ba natin pinapahalagahan ang mga pagkapalang ito na kaloob ng Diyos sa atin? Pangalawang binanggit dito ay yung sa simula pa lamang
ay nasa isip na tayo ng Diyos. Eka nga, bago pa nilikha ang mundo, nasa isip na tayo ng Diyos. Yung pagsilang natin. Ano man ang yung bang circumstance ng ating pagsilang, mahalaga na malaman natin na mahalaga tayo sa Diyos. Mahalaga tayo sa Diyos. Kung feeling natin parang neglected tayo dahil sa estado ng ating buhay o katatayuan ng ating buhay, isa-isip at sa puso natin na bago pa tayo isilang, bago pa nilikha ang mundo, nasa isip at puso na tayo ng Diyos. At hindi lang niya tayong ninais maisilang, kundi dinais siya tayong maging kaisa sa kanyang buhay. At ito sa pamamagitan ng pakikipagkaisa natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga sakramento. Kumbaga, hindi lang tayo basta isinilang, iniluwal para mabuhay, kundi merong mas mahalagang panawagan sa atin ng Panginoon. At ano yun? Ang mabuhay sa kabanalan, ang makaisa sa Diyos sa kanyang buhay. Siguro bigyan natin ng pagkakataon yung mga bagay na iyan sa ating buhay. Maraming kasi minsan, trabaho lang tayo ng trabaho, aral lang ng aral, laro lang ng laro, monotonous na ang ginagawa natin araw-araw. Para ito yun lamang. Pero kung titignan natin, kung tayo tinawagan sa Panginoon na maging banal at makaisa ang Diyos, ano ang pwede natin gawin? Anong pwede natin gawin upang tayo talaga ay mabuhay sa kabanalan at tunay na makaisa ng ating Panginoon? Katulad ni San Pablo, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga pagkapala, sa mga biyayang spiritual na patuloy na dumadaloy, patuloy pinagkakaloob ng Diyos sa bawat sa atin. At wag sana nating ipagwalang bahala ang mga pagpapalang ito. Amen. Hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain, ating itutugon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitanto lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinaghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo naway manumbalik sa simbahan sa pamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumaon na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito, ang natatayang kahilingan ni na Josephine Bardos, Clarita Jojo Clemente, Erwin de la Cruz, Darlene Santos, Mira Vicente at Romualdo Mangahas. Para sa mga nagpapasalamat sa biyaya ng kanilang buhay sa pagdiriwan nila ng kanilang karawan, sina Teresita Oliva, Hubert Vicente at Joyce Ann Cristobal. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni na Maria Cristina Laderas Manginao, Natalia Reyes, Marcela Lizarondo, Crisanto Ong, Mamer Vicente, Alan Reyes, Gertrudes at Jeffrey Reyes. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Orlando, Florentina, Conrado Jr., Benedicto, Lydia, Dolores, Ricardo, Mariano, Maricel, Gabriel, Florentino, Carmen, Vicente, Oliva at Jose. Ating idulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inilawal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siyang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahalabiring totoong mapalad, na iyong pinili maging ina na iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria naging inang tunay na iyong anak na kanya isinilang bilang liwanag nito sa libutan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kahitasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo.
Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na paikinabang, ang iyong kagandahang loob na ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran sa pagganap sa kalooban ng among kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.